ninyo sa aklat ng Marcos, in the book of Mark, at ang aking po. Ang aking pong preaching ay pinamagatang ang kasalanang walang kapatawaran at panawagan ng Ebanghelyo. Inaanyahan po lahat ay tumayo sa pagkabasa po ng ating aliging salita ngayong umagang ito. Ito po ay hango sa aklat ng Marcos 3:22 hanggang 30. Mark chapter 3 verse 22 to 30. Basahin ko po ito sa wikang Filipino. Ito ang salita ng Diyos. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul. Nakapagpalaya siya ng demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, paano mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, mawasak ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili at nagkabahabahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. Verse 27, hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas. Malibang gapusin muna siya kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglalapastangan. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya ay sinasapian ng masamang espiritu. Pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Diyos. Kayo po imahaw po. Kaya niyo pong ako po yung manalangin muna para sa paghahayag ng salita ng Diyos na tayo po ay makapakinig at ako ay makasihan ng banal na espiritu sa paghahayag. Aming Ama, salamat o Diyos dahil sa panahong kami ay nakikinig na yung salita, ito po ay isang kalakasan namin. Isa po itong paraan ng iyong biyaya upang ang aming mga buhay na kadalasan ay nanghihina, bumabagsak sa kasalanan, ay patuloy mong mapabanal at mapatatag at mapalakas. Kaya dalangin po namin sa paghahayag ko ng iyong salita, patuloy mo ang itago sa iyong likuran at pangalan mo lamang ang may taas. At dalangin namin ang Ebanghelyo na walang bawas, walang dagdag at puro ang patuloy na maihayag sa pulpitong ito. At makarating ito hindi lamang sa tenga ng mga tagapakinig, ngunit tumimo ito sa aming mga puso. Hindi lang ito may siksik sa aming kaisipan, ngunit ito ay may isa buhay namin. Sa inyo lamang ang papulit ko sa salamat. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Natin magsabi ng Amen. Amen. Ngayon po ay malaya na po si Laila de Lima sa mga nakakaalam. Ang huli ko pong balita, siya ay nakapagpiyansa na. Noong una, akala ko na-acquit, pero siya po pala ay nabigyan ng piyansa at maraming natutuwa dahil siya ay at least nakakaranas ngayon ng kalayaan, relative freedom. At dahil po dyan, maraming nagspekula na mukhang talagang tuluyan na makakalaya ito. Ngunit sa ating bansa, sa ating hudikatura, yung sa hukuman, meron pong mga pinapataw na parusa kung talagang mapatunayan na may kasalanan. Ilan po dyan ay yung pinapataw sa mga nakagawa ng heinous crime. Nandiyan po yung habang buhay na pagkakapiit o pagkakabilanggo na merong tiyansang mabigyan ng pardon o ng kalayaan. At meron naman yung habang buhay na pagkakakulong na wala ng pardon. Masasabi ko na itong pangalawa na binanggit ko na parusa ay kahilin tulad po nung parusa na aabutin kung si Laila de Lima ay mabigyan ng kung siya ay makonvict sa kanyang kasalanan. Ngayon po, mahilin tulad din po natin ito sa ating
topic ngayong umaga sa aking preaching na ang pagkakabilanggo habang buhay ay wala nang kapatawaran. Mamamatay ka na sa loob ng kulungan at yun na ang sasapitin mo habang ikay nandito sa mundo. At mahalin tulad ko nga po yun sa kasalanan na binanggit po sa teksto na ating pag-aaralan ngayon, ang kasalanan na paglapastangan sa Espiritu Santo na walang kapatawaran. Ngunit nais ko po munang maintindihan muna natin, ano nga po ba ang kasalanang ito? Talaga po bang ito ay kasalanan na maaring makamit o magawa ng isang mananampalataya? Sapagkat sa mga pastor ay madalas na itatanong ito, meron ba talaga pastor nakakakomit ng unpardonable sin? O minsan ang tanong ay, ako po ba ay nakagawa na o nagawa ko na ba ang ganitong klaseng kasalanan at ako ba'y nanganganib na mabulid sa impyerno dahil hindi na ako mapapatawad ng banal na espiritu dahil sa aking mga paglapastangan o the blasphemous thoughts na tumatakbo sa aking isipan. Ang kasalanan ng paglapastangan sa banal na espiritu ay nagdala talaga ng takot at pangamba sa maraming tao at kabilang ang mga mananampalataya sa nawawalan ng kapayapaan. Dahil sa takot na magawa o nagawa na nila ang kasalanan na walang kapatawaran. Nagbibigay ito ng pangamba. At dapat lamang dahil kung walang kapatawaran, walang kaligtasan. Sa ating teksto ngayong umaga, nakita natin na ang pangyayari na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay patuloy na gumagawa ng mga himala na nagpapatunay na siya nga ay anak ng Diyos at ang Mesiyas. Sa kabila ng malinaw at hindi maitatangging mga tanda na himala na pinamalas ni Hesus, patuloy na nagmatigas ang mga Pariseyo at pilit pinasisinungalingan nila ang kapahayagan ni Jesucristo. Hindi nga lang po Pariseyo ang gumagawa nito, nandiyan din mga Saduceo, ang mga Eskriba, the Pharisees, scribes, and the Sadducees are ganging up against Christ. And they are lying against Christ and they are misrepresenting the Holy Spirit. At dahil po dyan, bilang sugo ng Diyos Ama, si Jesucristo, na pinatutunayan din ng banal na Espiritu sa pamagitan ng mga himala, walang maitatanggi ang sino man sa panahon ni Kristo na nakasaksi ng mga himalang yun. Kaya nga po merong misunderstanding o isa sa mga understanding na pagbigyan natin na sinasabi na hindi na makocommit ulit ang ganitong klaseng kasalanan ng blasphemy of the Holy Spirit because Christ is not physically here. And hindi na naman nagpapatunay ng mga signs, wonders, and miracles si Christ. So how can you blaspheme the Holy Spirit if the setting is not the same? Pero nais nating i-qualify kung papaano nga ba nangyayari ang blasphemy of the Holy Spirit kahit wala na namang signs, wonders, and miracles na ipapakita si Kristo sa kanyang katawang tao na nandito sa lupa. Sa kabila ng malinaw na kapahayagan ng banal na Espiritu kung sino si Jesus, patuloy na nagsisinungaling at hindi nananampalataya ang mga Pariseyo at inaakusahan pa siya ay sinasapian ng dyablo. Ang pangyayari na yun sa panahon ni Kristo at ang mga Pariseyo ay hindi lang maaari, ay nangyayari pa rin ngayon sa katunayan dahil hindi lamang yung signs and wonders ang pinasusubalian, kundi mas mabigat. Ang napakalinaw na palapastangan sa ikatlong persona ng Trinidad na Diyos ay ang pagpapasinungaling, hindi pananampalataya sa pagkahayag ni Jesucristo sa pamagitan ng Ebanghelyo sa pagpapaliwanag ng banal na Espiritu. So, sa umaga pong ito, nais nating masagot yung tanong na maaari pa din ba tayo bumagsak sa ganyang uri ng kasalanan bilang mananampalataya o bilang tao in general? Nais ko pong basahin ang isang commentary or isang statement ni F.F. Bruce sa kanyang pong sulat sa Hard Sayings of the New Testament. For every kind of sin, then, for every form of blasphemy or slander, it is implied that forgiveness is available. Sa anumang klase daw na paglalapastangan at pagkakasala, may kapatawaran na
binibigay. Presumably, when the sin is repented of, kung pinagsisihan ang mga paglapastangan na ito. But what if one were to repent of blasphemy against the Holy Spirit? Ngunit paano kung sa paglapastangan sa banal na Espiritu ang magawa ng isang mananampalataya o ng isang tao? Is there no forgiveness for the person who repents of this sin? The answer seems to be that the nature of this sin is such that one does not repent of it. Sinasabi, ang kalikasan daw, o yung itsura o karakter ng kasalanan ito, kaya hindi napapatawad kasi wala magsisisi patungkol dito, kaya hindi siya mapapatawad. At tinuloy pa ni F.F. Bruce, Mark tells his readers why Jesus charged those scribes with blaspheming against the Holy Spirit. It was because they were saying he has an evil spirit. In Mark's context then, the sin against the Holy Spirit involves deliberately shutting one's eyes to the light and consequently calling good evil. In Luke, it is irretrievable apostasy. Probably these are not really two conditions but one. So paano natin titignan ang naisulat na ito ni F.F. Bruce sa kanyang komento sa sulat ni Marcos patungkol sa paglapastangan sa banal na Espiritu at kay Lucas naman na pagpapakita ng apostasy. At sinasabi nga po niya na maaring hindi ito magkaiba, ngunit isang problema. Ayon kay F.F. Bruce, ang paglapastangan sa banal na Espiritu ay ang sadya na pagtalikod o pagtanggi sa maliwanag na kapahayagan ng banal na Espiritu. Ito ay malinaw din na pinahayag sa salita ng Diyos ang katotohanan patungkol sa nakakatakot na kasalanang ito. Sa madaling salita, mga kapatid, we have to qualify what kind of sin is this. Hindi ito kagaya ng ibang mga kasalanan sapagkat ito ay very unique in a sense that Christ made a very unique claim for this specific sin. At sinasabi niya, ang pagkakasala sa anak ng tao sa ibang parallel verses sa kapwa-tao ay napapatawad. Ngunit ang pagkakasala ng paglapastangan sa banal na Espiritu ay walang kapatawaran. Kaya mga kapatid, nais nating establish bago tayo maghukay sa mga salitang ito. Una, hindi lahat ng kasalanan laban sa banal na Espiritu ay paglapastangan sa Kanya. Nais ko na hindi tayo makaramdam na, ay buti na lang. Kasalanan pa rin po. Kasalanan when we grieve the Holy Spirit. Kapag kini-quench natin ang banal na Espiritu, those are sins against the Holy Spirit. Pero hindi po yun ang paglapastangan sa banal na Espiritu. Very specific ang paglapastangan sa banal na Espiritu gaya sa paghahayag ng salita ng Diyos. Kaya wag na tayong makabugtong hininga na, ay buti na lang, quench ko lang. Salamat sa Diyos at nag-grieve lang. Hindi po. Banal ang Espiritu ng Diyos. At dapat pagsisihan ang lahat ng anumang kasalanan gagawin natin laban sa Kanya. Pangalawa po, mangyayari lamang ito sa taong tumanggap ng malinaw na kapahayagan ng banal na Espiritu. Sa madaling salita, makakagawa lamang ng paglapastangan yung nakakaintindi kung ano talaga ang kapahayagan ng banal na Espiritu. More on that later, mga kapatid. Ikatlo, walang kapatawaran sa kasalanang ito, hindi dahil hindi sapat ang natapos na gawa ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi siya mapapatawad, hindi dahil hindi sapat yung nagawa ni Kristo. Pang-apat, walang kapatawaran sa kasalanang ito, hindi dahil ang nagkasala ay hindi sakop ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi yun ang dahilan kung ba't hindi ito mapapatawad. Walang kapatawaran sa kasalanang ito dahil ito ay tahasang pagtanggi sa maliwanag na katotohanan ng kapahayagan ng banal na Espiritu na nagbubunga ng lalong pagtigas ng puso ng tao sa kapahayagan ng Ebanghelyo. Kaya makikita natin sa ating teksto na ang mga Pariseo ay nagkasala ng paglalapastangan sa banal na Espiritu dahil sa pagtanggi nila sa kanyang kapahayagan at pagkilos. Nakita po natin sa mga talatang binasa natin na sa mga nauna pang mga talata na nagpagaling
Nagpalayas ng demonyo. Gumawa ng mga himala si Jesucristo. At ano ba ang qualification sa Judaistic religion para masabi na ang isang sugo ay talagang sugo ng Diyos? Ang qualification ay mapatunayan sa pamagitan ng mga tanda, signs, wonders, and miracles. And through the signs, wonders, and miracles na ina-uphold ng mga Sadducees, Pharisees, scribes, and the teachers of the law, malinaw sa kanila, hindi nila maitatanggi na si Kristo nga ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang anak ng buhay na Diyos. Kaya po, tinanggihan nila ang gawa ng banal na Espiritu. Una, tinanggihan nila ang patotoo ng banal na Espiritu. Sabi sa Juan 16:7-11, "Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghahatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito." Tinanggihan nila lahat ng hatol na iyon. And that was the condemnation of the Sadducees, Pharisees, scribes, who are, sabi nga kanina ni Brother John Paul, si Caiaphas, pinagpaplanuhang patayin si Jesucristo. Kahit alam na alam nila na totoo ang hinahayag at ang pagpapakilala ni Jesucristo. Pangalawa, tinanggihan nila ang patnubay ng banal na Espiritu. John 14:16, "Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isang pangpatnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman." Ito, wala namang outpouring of the Holy Spirit before the Pentecost, pero makikita natin sa kapahayagan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ay nagbibigay na ng patnubay ang banal na Espiritu. Sinasabi na niya, ito ang Mesiyas. Ito ang pagkilos ko bilang banal na Espiritu sa aking kapangyarihan na aking pinatutunayan. Pinapatunayan ko na siya ang anak ng Diyos. Ngunit hindi nila ito pinaniwalaan. Ang gabay, tinanggihan din nila. John 16:13, "Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga nangyari sa hinaharap." Walang pinahayag ang banal na Espiritu patungkol sa kanyang sarili, ngunit lahat ng signs, wonders, and miracles, these are all revelation of the Holy Spirit of who Christ is. Pero tinanggihan nila. Tinanggihan nila ang kapahayagan mismo ni Jesucristo sa pamagitan ng maliwanag na paghahayag ng banal na Espiritu. 1 Corinthians 12:13, "Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, sumpain si Jesus, at hindi rin masasabi ni naman si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo." Hindi lang nila sinumpa si Jesus. Tinawag pa nilang kampon ng dyablo. Mas mabigat. At ang panghuli, tinanggihan nila ang pagpapabanal ng banal na Espiritu. Galatians 5:22-23. Sila mismo dapat ang nagdadala ng tao sa tunguin ng kabanalan. Ngunit sila mismo hindi maging banal. Subalit ang mga bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pigpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Sila ang mga tagapagpatupad at tagapag-interpret ng law. But they didn't have this in their lives. Walang pagpapabanal dahil wala silang pagtanima sa banal na Espiritu. Kaya ngayong umaga, patuloy nating pag-aralan kung ano nga ba ang mga nangyari sa tagpo na sinasinaysay sa Ebanghelyo ni Marcos at ano ba ang pag-asang ibinibigay ng kapahayagan ng Ebanghelyo. Ang aking pong mensahe ngayong umaga
ay nais kong iparating sa inyo, ang hindi mananampalataya sa malinaw, ulitin ko po, ang hindi mananampalataya sa malinaw na kapahayagan ng banal na Espiritu sa Ebanghelyo ay walang kapatawaran. Ulitin ko po, ang hindi mananampalataya sa malinaw na kapahayagan ng banal na Espiritu sa Ebanghelyo ay walang kapatawaran. Subalit, biyaya at habag ang tinatanggap ng makasalanang nagsisisi at nananampalataya sa natapos na gawa ni Hesukristo. Ngayon pong umaga, hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang aking unang punto na ang paglapastangan sa banal na Espiritu ay patuloy pa nga ring nagaganap sa panahon ngayon, sapagkat hindi natatapos ang pagpapaliwanag ng banal na Espiritu patungkol sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Mas malinaw sa ngayon. Ang banal na Espiritu ay sinugo na ng Diyos Anak. Kaya mas matindi ang responsibilidad ng taong maniwala dahil hindi na lang senyales, hindi na lang tanda. It's not signs, wonders, and miracles, but the very words of God as illuminated by the Holy Spirit. Pastor, ibig po ba sabihin, ang mga taong nagkakasala ng paglapastangan sa banal na Espiritu ay pinanahanan ng banal na Espiritu? Not necessarily. In Hebrews 6, nakita natin doon, they have participated with all the blessings of the Holy Spirit. They've partaken the benefits of the church. But it doesn't mean that they are indwelt by the Holy Spirit. It was proven by their apostasy. Ano pong sinasabi ng salita ng Diyos? The corporate blessing of the church can be experienced even by the unbelievers, even the blasphemers. Sa madaling salita, mga kapatid, ang makakaranas nito ay yung merong pagkakataon na hayagan ng malinaw, unadulterated gospel. Malinaw na pagpapahayag ng banal na Espiritu. At nagpapahayag ang banal na Espiritu sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa pagitan ng preaching. Kaya napakadelikado pong maupo sa inyong kinaupuan. Dahil kung kayo nandirito, you have no excuse. Mas okay pa yung mga nagpipreach. Di okay yun. Pero parang mas okay pa yung mga nakaupo under the preaching of prosperity gospel, at least they are ignorant of the gospel. Hindi nila lubusang naintindihan. Ngunit kagaya ng mga Pariseo, Eskriba at ng mga kalaban ni Hesukristo, alam na alam natin ang alam nila. Hindi natin mapapasubalian na si Kristo ang Mesiyas, na siya ang Diyos. Kaya mga kapatid, nagaganap pa rin ito dahil nagaganap lalo na ang maliwanag na paghahayag ng Ebanghelyo sa pamagitan ng banal na Espiritu. Mas maliwanag na ang kapahayagan ng Ebanghelyo, kaya mas mabigat ang responsibilidad ng mga tao. Hindi nagbago din ang kasamaan ng lahat ng tao. Dahil dyan, nandyan ang depravity ng tao, kaya mayroong pumapasok sa ating mga iglesia na hindi naman talagang ligtas. Laging sinasabi, pwede kang pumasok sa loob ng kusina, pero hindi ibig sabihin, pagkain ka. Pwede kang pumasok sa garahe, hindi ibig sabihin, sasakyan ka. Ganon din, pagpasok mo sa iglesia, hindi ibig sabihin, Kristiyano ka. Ano pong sinasabi na katotohanan doon, mga kapatid? Magaganap ang paglapastangan sa banal na Espiritu, hindi ng mga nasa labas na walang alam, kundi yung may mga alam, nabuksan na ang mata. Kaya tandaan natin, huwag nating tratuhin ang ibang kasalanan laban sa Espiritu na okay lang, dahil ito'y pinapatawad naman ng Diyos. Kung gano'n ang ating pag-uugali, nakakahinga tayo na okay lang pala, delikado. Kaya nga may warning. May kapatawaran sa lahat ng uri ng kasalanan. Kung humihingi ka ng tawad, kung ikaw ay nagpapasakop, ulit lalo na sa paglapastangan sa banal na Espiritu, anong pag-asa ng tao? Ikalawang punto po natin ngayong umaga, biyaya pa din ng Diyos. Biyaya pa din ng Diyos na ihayag ang katotohanan ng Ebanghelyo sa mga napastangang tao. Aking pong babalikan ng ating mensahe, ang ating teksto ngayong umaga. In verse 23, pagkatapos siyang tinawag na pinuno na sa ilalim ng pinuno ng mga demonyo, si Kristo, in God's mercy, in God's grace, naghayag pa rin siya sa pamagitan ng mga parabola.
Verse 23, dahil dito, pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila ang ilang mga talinghaga. Yung pagkakataon pong yun, mga kapatid, ay lalong nagdagdag ng kabigatan doon sa mga lumalapastangan sa banal na Espiritu. Ngunit pag-asa ito doon sa mga nais na talagang makilala si Jesucristo. Sabi niya, paanong mapapalaya si Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ng mga mamamayan sa isang kaharian, mawawasak ang kahariang yon. Logic, basic. Ginamitan niya ng lohika, ginamitan niya ng pagpapaliwanag na napaka-basic itong mga nagmamarunong. Na alam nila, pero hindi sila nakikinig sa Diyos. Kapag naglaban-laban ng mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahang iyon. 2 beses pa niyang paniliwanag. Sa pangatlo, gayon din naman kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili at nagkabahabahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. O pangatlo pa, hindi ito para sabihin ni Jesucristo na mali kayo. Hindi lang yon. Yung susunod niyang sasabihin ay napakaganda. Nung sinabi niya, hindi maaring pasukin at pagnakawan ng bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin muna siya. Hindi po ako masyado fan nung translation dito nung word na pagnakawan. Hindi po, no? It's more like the warrior who enters a kingdom at the strong man, the king, yung pinakamataas sa kanila, kailangan masubdue at i-plunder. Yung plundering. So sa madaling salita, tutuloy ko po yung sinasabi ni Jesucristo, kapag siya'y nakagapos na sa kapal lamang, kapag nanakawan ng kanyang bahay, tandaan ninyo ito, maaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan, paglapastangan. Ngunit ang sino mang lapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Bago niya sinabi yung walang kapatawaran, meron siyang iniwan na salita. Sinasabi ni Jesucristo, ako ang mas malakas kaysa sa kay Satanas. Pinalayas ko siya. At ngayon ako'y nandito to plunder the souls that are in his clutches. I'm saving souls. And you are accusing me of being of the devil. Napakabigat. Pero pag-asa ito, doon sa mga pinapahayagan ng banal na Espiritu, na may pag-asa. Kayong mga nakagapos sa kasalanan, nakagapos sa tanikala ng kaaway, ng demonyong si Satanas, may kalayaan kayo. Andirito ng tagapagligtas, ngunit hindi ito maintindihan ng mga Pariseo. Hindi nila makita na yung sinasabihan nilang inaalihan ng demonyo o kakampi ni Beelzebub, siya na mismo ang magpapalaya. Kaawa-awa at kahabag-habag. Kaya nagpaalala si Jesus, ang paglapastangan sa banal na Espiritu ay walang kapatawaran. In verse 30, nakakalungkot, sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya'y sinasapian ng masamang espiritu. Ganoon ang kanilang pagpaparatang kay Jesus. Ngunit biyaya na nahayag pa rin ng ating Panginoong Jesus. Ang mga katagang siya ay hindi kakampi ni Satanas, ngunit siya ay kalaban ni Satanas at siya'y mas malakas kay Satanas at siya'y nagpapalaya sa mga ginapos ni Satanas. Sounds familiar? Pinakikita ng Panginoon sa Kristo. Pinapasinayaan niya ang ebanghelyo na walang kapangyarihan si Satanas at ang kasalanan laban sa mga pinalaya ng Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, ang parabola na hinayag ni Jesus ay pagpapakita niya ng habag sa mga taong makasalanan, sa mga umaamin, nagsisisi. Si Jesucristo ay malinaw na hinayag na siya ay makapangyarihan kay Satanas at ginapos na ito upang palayain ang sinumang manampalataya sa Kanya. Pinakita niya mga elemento ng Ebanghelyo. The gospel elements are there. Kaya tandaan, ang bawat pakikinig mo sa Ebanghelyo ay nagdadagdag ng kaliwanagan sa iyong kamalayan. Every Lord's Day, every study, every means of graces that we hear the gospel, it brings about more and more clarity
Mas lumilinaw kung ano nga bang ebanghelyo. Yung isang araw po, ako'y nagpupuri sa Diyos ng papuri, nung nakinig ng podcast ng aking asawa at narinig niya yung gospel presentation ng ating minamahal na Pastor Joseph. Sabi niya, iba rin talaga kapag narinig mo ulit yung gospel. At binangga ito sa maling gospel. Sabi niya sa akin, ay, hindi siya makatulog hanggang gabi, naiisip niya yung ebanghelyo hanggang sa umaga, pagising niya. Anong epekto ng ebanghelyo sa atin, mga kapatid? Tuwing linggo, naririnig natin ito hinahayag o sa ating mga pag-aaral. Ito ay nagdadagdag ng kaliwanagan at kamalayan sa atin. Kaya't lalong bumibigat ang ating responsibilidad na tumalima sa kapahayagang ito at sa paanyayang ito. Inaanyayahan kang manampalataya sa natapos na gawa ni Kristo. Lagi at palinaw ng palinaw. Ang sunod pong punto, ang pagsisinungalingan, ang maliwanag na pagpapahayag ng banal na Espiritu sa Ebanghelyo ay direktang paglapastangan sa Kanya. Dito na po, na-establish natin na una, ang makakagawa nito ay yung mulat sa katotohanan. Yung ignorante na walang alam sa Ebanghelyo ay talagang mapapahamak pa rin. Ngunit ito na nagsasabi na alam ko to, natutunan ko na, ngunit pinasinungalingan pa rin niya, ay nagkakasala ng paglapastangan sa banal na Espiritu. Sabi po ni Pastor Noel Espinosa, sa kanyang, nung pinag-aralan po namin itong section na ito, this is not a mere doubt or simple denial of the Holy Spirit. Hindi lang ito yung pagdududa. Lahat tayo may pagkakataon nagdududa. At karaniwan, dumarating tayo sa pagkakataon na dinideny rin natin ang banal na Espiritu. We quench Him, we grieve Him. Nagkakasala tayo laban sa Kanya. Ngunit ang paglapastangan ay malayong-malayo doon. It is a willful rejection and contradiction in spite of conviction. Ulitin ko po It is a willful rejection and contradiction in spite of conviction. Parang ganito po yan. Hinatulan ka na ikaw ay nagkasala at sinabi mo, hindi, inosente ako. Wala akong kasalanan. Ginagawa mong sinungaling ng hukom. Ginagawa mo siyang corrupt judge. Samantalang ikaw talaga ang makasalanan. Kaya napakabigat, mga kapatid, na marinig natin ang Ebanghelyo kasi mulat tayo, mga kapatid. Walang kapatawaran dahil sadya ang pagbubulag-bulagan sa maliwanag na kapahayagan. Walang kapatawaran dahil hindi hihingi ng tawad ang lumalapastangan sa banal na Espiritu. Kaya hindi siya mapapatawad kasi hindi hihingi ng tawad. Kahit may conviction na, mananatili siyang matigas at patuloy na nagmamatigas. Kaya tandaan, babala ang binigay ng Panginoong Hesus. Kaya maging mapagmatyag dahil mulat lamang ang magbubulag-bulagan. Sa madaling salita, lahat tayo. Nandito tayo ngayon. Now, we believe in the ang tawag dito, yung perseverance of the saints and the assurance of our salvation. Yes. Ano yung difference natin sa mga Pharisees and Sadducees and scribes? They also have that. Naniniwala silang matuwid at ligtas at mas matuwid sa iba. Anong kinaiba natin? Kinaiba natin ay pinananampalatayaan natin yung pagligtas ng ating Panginoon Kristo. Hindi sa ating lakas, hindi sa ating galing, sa ating bait, sa ating sariling karunungan o kabanalan. At dahil doon nagpapasakop tayo sa Ebanghelyo, kahit nagkakasala tayo ay nagsisisi. Ngunit kapag umabot na ikaw, ay narinig mo na lahat. Naintindihan mo na. Dumating pa nga, nagmiyembro na, pero tumalikod pa rin at nagbulag-bulagan. Anong kapatawaran pang meron? Ano pang kaligtasan ang meron? Sa aking huling punto, mga kapatid,
Salamat sa Diyos dahil may banal na Espiritu na nagbibigay liwanag sa kapahayagan ni Jesucristo. Tayo ay mga bulag. In John chapter 3, sa dulo, sinabi doon, man hated light. Ayaw natin sa liwanag. Ngunit salamat na lang sa mga nananampalataya sa Kanya. Ang liwanag na ito ay hindi naging mabigat o pabigat sa atin. Ito'y naging buhay sa atin. Ito'y naging kaligtasan natin. Kahit nakikita ang ating karumihan habang lumalapit tayo sa kaliwanagan, yun din ang nagsisilbing biyaya ng Diyos. Na habang tayo'y nakikita ng karumihan, si Jesucristo naman ang ating kabanalan. Ang pinaka nakakatakot mga kapatid, ay nakikita na natin ang ating karumihan, ngunit tayo'y nagbubulag-bulagan at sinasabi nating sinungaling ang Diyos. Kaya may pag-asa ang makasalanan sa Ebanghelyo. Kaya may paanyaya ang Ebanghelyo. Sa kalagitnaan ng paglalapastangan ng mga Pariseo sa harapan ni Jesucristo, sa presensya mismo ni Jesucristo, at ang banal na Espiritu, nandoon ang pag-awag ng Ebanghelyo. Nandoon ang pagliligtas. Nandoon ang pagpapagaling, ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang mga himala dahil nais niya na manampalataya sa Kanya ang kanyang mga hinirang. Kaya sapat ang kapahayagan ng salita ng Diyos upang ang makasalanan ay maligtas. Sapat-sapat ang Ebanghelyo, mga kapatid. Kaya tandaan mo, kung ikaw ay nangangamba na baka ikaw ay nagkasala ng paglalapastangan ng banal na Espiritu, ito ay malinaw na indikasyon na hindi mo pa ito nagagawa. Sapagkat yung nakagawa nun, hindi niya aminin. Ano po implikasyon nito sa atin? Kaya marapat lamang na patuloy tayong magsisi. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan at magpasakop sa ating buhay na Diyos. Sa aking pong pagtatapos, Ebanghelyo ang tanging pag-asa ng mga makasalanan. Sa biyaya ng Diyos, may kasapatan ng kapahayagan ng pagliligtas ni Jesucristo at nagsugo siya ng banal na Espiritu bilang kakampi ng mga mananampalataya na sisigurado sa kanilang kaligtasan. Ikaw, kapatid, nananampalataya kay Jesucristo, nananahan sa iyong banal na Espiritu, kaya meron kang kasiguraduhan ng iyong kaligtasan. Kaya kung may conviction ng kasalanan, humingi ng tawad. Labanan muli ang kasalanan at magpatuloy sa kabanalan. Bilang hamon, ikaw ba? Hindi natin alam kung sino. Kung meron man, nawawala. Na nandirito lamang at nakakapakinig, nakakita, pero eventually, di-deny si Christ. Ikaw ba nananampalataya na sa kapahayagan ng Ebanghelyo? Patuloy ka bang nagsisisi sa lahat ng iyong mga kasalanan? At para sa mga mananampalataya, magalak ka, rejoice, sapagkat ikaw ay niligtas na ni Jesucristo. Magalak ka na pinanahanan ka na ng banal na Espiritu. The indwelling of the Holy Spirit is our earnest. And when Christ returns, we will be with Him. Kaya magpatuloy ka sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Para sa hindi mananampalataya, ang isang makasalanan na tulad mo ay marapat lamang parusahan ng kamatayang walang hanggan. Ngunit sa biyaya at pag-ibig lamang ng Diyos, ikaw na makasalanan ay baka susumpong ng totohanan ng pagpapakumbaba at pagsisisi sa iyong mga nagawang kasalanan. Manampalataya kay Kristo Jesus at sumamo ka sa Kanya. Huwag mong hayaan na pumikit muli ang iyong mga mata sa kapahayagan ng Ebanghelyo, sa pagpapaliwanag nito ng banal na Espiritu. Magsisi ka. Manampalataya ka sa natapos na gawa ni Jesucristo. Magpakumbaba ka ngayon at hindi bukas. Tayo po'y manalangin. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, dakila ang iyong pangalan. Ikaw ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Ikaw ang nagsugo sa iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. At ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus ang nagsugo naman ng banal na Espiritu para sa inyong mga hinirang. Salamat o Diyos dahil may kasaguraduhan kami ng kaligtasan.
Salamat, O Diyos, dahil sa kapahayagan ng iyong ebanghelyo, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay naging malinaw ito sa amin. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na paglingap mo, ang patuloy na igawad mo sa iyong mga anak. Hayaan mo na sa araw-araw, patuloy naming ipasakop ang aming buhay, ang aming kamalayan sa pangunguna ng banal na Espiritu. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong salita ang patuloy na maging importante sa amin, O Diyos, na pagmumula ng lahat ng katotohanan upang aming pamumuhay ay laging nakatalima sa iyong kalooban. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Nakasisiguro kami, Panginoon, na kung kami nagkakasala, nandiyan, Panginoon, ang conviction na kung saan mararamdaman namin ang pighati ng aming pagkakasala. Kaya, O Diyos, dalangin namin. Dulutin mo na mas makilala ka namin. Dulutin mo, O Diyos, na mas panampalatayanan namin ang iyong ebanghelyo, ang iyong kapahayagan, habang aming natututunan ang mga katotohanan ito sa iyong salita, patuloy namin itong akapin at aming ipamuhay. At dalangin namin, O Diyos, sa mga nangangamba, sa mga nangihina, bigyan mo sila, O Diyos, ng kalakasan at pag-asa. Ebanghelyo mo rin, Panginoon, ang muling babangon sa kanila. At dalangin namin, O Diyos, wala nawa sa amin magbulag-bulagan. Wala nawa sa amin magtulog-tulugan. Ngunit kami patuloy maging mapagmatyag, maging mapagbantay sa aming mga buhay. At ganoon din, O Diyos, para sa aming mga kapatid. Salamat sa iyong ebanghelyo. Salamat sa iyong biyaya at habag. Salamat sa iyong pagliligtas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen.